Magandang araw po muli. Alam ko excited na kayo dahil ito na po ang ating last lesson for this school year. So ngayon po, alamin natin ang nangyari sa imperialismo at kolonyalismo. Ito po ay ating lesson for our week 27. So alamin natin ang nangyari nga po. So sa imperialismo, ito po ay nangangahulugan na pagpapalawak ng kapangyarihan ng bansa may kasamang pananakop at pananamantala. Habang ang kolonyalismo naman po, ito ay tuwirang pagkontrol ng isang bansa sa ibang teritoryo habang nananakop din at nananamantala. So, nagkakaroon ng dominisasyon, pangunguna sa ekonomiya at militar, at nagkaroon din po ng tinatawag ni Scramble for Africa versus Great Britain at pati na rin po sa France at Germany. So ilan lang po yun sa mga halimbawa na dumanas po ng imperialismo at kolonyalismo. So ano-ano nga ba yung kanilang mga dahilan? So ano ba yung naging motibasyon sa panahon ng bagong imperialismo? So una, pang-ekonomiya, pang-militar at politikal, makatao at pang-relihiyong layunin, Darwinism at paglago ng kanluraning teknolohiya. So sa pang-ekonomiya naman, so meron pong industrialisadong nasyon at pagpapalawak ng kalakalan. So ito kasi yung mga kumbaga promise nila. Then dito po nagkaroon ng murang paggawa, murang langis, goma, manganese at pero meron pong limitado ng benepisyo ng bagong imperialismo dahil po sa kahirapan. So sa kolonya naman po, ito yung kapangyarihang militar at pambansang seguridad at nasyonalismo. So sa hukbong dagat po, sila po ay may pangangailangan sa mga base militar, pagkuha ng mga karbon at iba pang supply. So pananakop naman po sa mga isla at potensyal na mga daungan. So sa Great Britain po, proteksyonan po nila ang Suez Canal na naging kumbaga daanan po, sentro po ng kalakalan. So sa kolonya naman po nila ay mayroon tinatawag na status symbol. So sa mga makatao at pangrelihiyong layunin naman. So una po, ang Europeo po ang nagpalaganap ng relihiyong Katoliko gamit po ang mga misyonero. So may tinatawag silang white man's burden ni Rudyard Kipling. So si Charles Darwin naman po ang may likha ng On the Origin of Species and Theory of Natural Selection, pati na rin po ang Survival of the Fittest. So alam naman natin to, aware tayo dito sa Theory of Evolution. So si Herbert Spencer naman po, kanya naman po yung social scientist. Siya ay isang social scientist at unang gumamit ng konseptong survival of the fittest ni Charles Darwin. So dito po nagpakilala ng social Darwinism, siya rin po nagpakilala ng social Darwinism kung habang pinapalawak niya po ang imperyo at maling paniniwala sa lahi. So sa kanluraning teknolohiya naman, sila po ay may mahusay na teknolohiya at pinabuti ang kaalamang pangmedikal. So meron silang K9 na tinatawag po na gamot naman sa malaria at babesiosis. So meron din silang ginaan na inventong steamboat at telegraph para po magamit sa transportasyon at komunikasyon. Meron ding tinatawag na rapid fire machine gun kung saan po ito ay ginagamit na armas po at naging advantage po ng mga militar laban sa kanilang kalaban. So sa pagsasaliksik naman sa paghahanap ng mga bagong oportunidad. So sila po ay nagagalugad sa mga di pa kilalang teritoryo kung saan meron silang medical o scientificong pananaliksik o research na ginagawa upang dito po rin nila gawin yung kanilang mag-explore at mag-experiment po habang sila ay nakikipag sa palaran. So dito rin po may pag-uunahang makatuklas ng lupain. So dito po parang mahigpit po yung labanan nila. Kailangan parang mauna ko sa teritoryong ito, mauna ako ma-discover na meron palang lupain sa rutang ito. So ano naman po ang naging epekto kaya ng ikalawang ligto ng imperialismo at kolonyalismo? So una po, sa imperialismo sa Africa, so ang Africa po ay kinalalang dark continent. So ayon kay David Livingstone, isang missionaryong Scottish, ah,
abolisyonista at manggagamot. So dito po tinawid niya po ang African mula silangan hanggang kanluran at siya po ay namalagi ng 30 years. Habang si Henry Stanley naman po ay isang manlalakbay at periodista na kinuha ng New York Herald. So, habang pinahanap naman niya po si Livingstone noong 1860, ginalugad niya ang gitnang Afrika at nasakop po ang Afrika ng mga European, naging parte po ng European noong 1870 to 1900. So, sumunod naman po no, ay yung pananakop sa Algeria. So, dito po nagkaroon ng pagtatalo ni Hussein Dey at konsul ng France kung saan po dito nasakop at nakamkam po um, ng Haring Charles X ang mga Algiers. So, nagkaroon din po ng tinatawag na 100,000 French, 10 years si Emir Abdelkader. So, hindi po kasing dami ng pagmamayari ng French ang meron sa Great Britain, sa Egypt. So, mas malaking bahagi po ng populasyon ang kontrol. At sa Timog Africa po, may mga mahahalagang mineral gaya po ng diamante at ginto na matatagpuan dito. So, hindi po nagtigil ang hidwaan po sa pagitan ng British at Boer na mga magsasaka. So, noong 1830, nalipat po ang Boer sa Hilaga at nagkaroon ng dalawang republika. Ito nga po yung Orange Free State at yung Transvaal, habang yung Boer naman po ay nagpatuloy sa pakikipagtalo sa mga Zulu. So, the Zulu Wars naman po o yung labanan sa Boer at Zulu ay nakilahok din o sumali din ang mga British. So, dito po tuluyang nawasak ang Imperyong Zulu at noong 1890, si Cecil Rhodes po ay pinanganak sa Great Britain at kung saan pinagmimina siya ng brilyante. Dito siya yumaman at naging Prime Minister pa nga po ng Cape Colony. So dito po pinalawak nila yung British African Empire o tinatawag din na Cape Town ni Cairo. So napatuloy po ang pagsakop sa Boer Republic hanggang nagpatuloy o nagkaroon ng tinatawag na digmaang Boer o yung British versus Boer. So noong 1910, magkasama na po ang kolonya ng British sa South Africa sa Union of South Africa. So, nagkaroon po ng dominisasyon ng Great Britain sa Egypt. So, nagkaroon din ng artificial na daluyan ng tubig sa Egypt na nag-uugnay po sa Mediterranean Sea at Red Sea. Ito po yung Isthmus ng Suez. At dito po napaikli ang ruta mula Europa patungo sa Timog Silangang Asya sa pamamagitan po ng daan gamit ang Suez Canal. So, sa pagsakop naman ng Italy sa Libya. So, noong 1912, nilagdaan po ang kasunduan or Treaty of Lausanne. Siya po ay isang Italian, Somaliland at Eritrea. Si Haring Leopold II naman ng Belgium at ang Congo. So, dito po nagkaroon ng pagpapadala ni Haring Leopold II kay Henry Stanley upang manggalugad po sa Congo upang pamunuan ng isang financial syndicate o tinatawag po na the International African. So, dyan lang po natatapos ang ating huling lesson para sa school year 2022 to 2023. Sana po ay marami kayong natutunan. Hanggang sa muli po. Paalam!